According to the Bible, mayroon pong isang paparating na prophetic event, isang propesiya sa Biblia na tumutukoy po sa isang malaking kapighatian o matinding kahirapan na magaganap sa ating mundo. At ito po ay ang tinatawag na tribulation. This is me, Sang Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Kapansin-pansin ngayon sa ating mundo ang rampant na paglitaw ng demonic activity. Ang satanic worship, mga sangkay, ay nagiging normal na lamang po sa western countries at iba pang mga bansa dito sa Asia at saan mang panig ng mundo. Patunay lamang po ito na natutupad po ang propesiya sa Biblia na habang tumatagal ang ating panahon, pasama ng pasama ang ating mundo. Ngunit mga sangkay, mayroon pa pong mas malalim at mas malaking prophetic event na nakasulat sa Biblia. Ito po ay ang tribulation na paparating na. Napapansin naman po natin ngayon sa ating mundo, mga sangkay, ang grabing kaguluhan pagdating sa geopolitics, pagdating po sa climate change at marami pa pong iba. Nagkakagulo po ang ating planeta na tila baga ang future neto ay papunta po tayo sa isang propesiya sa Biblia na kung tawagin ay tribulation na mararanasan ng mundo ang galit ng ating Panginoon dahil sa kasamaan. Ayon po sa Biblia, mayroon pong 7-year period na tinatawag na tribulation at ang 7 taon na ito, mga sangkay, na kapighatian ng mundo na nakasulat sa Biblia, nahahati po sa dalawa. Sa 3.5 year, dito po makikilala itong Antichrist na magiging kaibigan muna ng Israel at aastang peacemaker. Pagbabatiin niya po yung lahat ng mga bansa, kukunin ang loob ng lahat ng mga leader at siya po ay magiging mas makapangyarihan sa panahong yon at makikipagkasundo sa bansang Israel, kung tawagin ay peace treaty. Si Antichrist ay magpapakilala o aastang tagapagligtas ng Israel. Magiging kaibigan ng mga Hudyo, aastang protector, subalit mga sangkay, pagkatapos ng mahigit 3 taon, dito magpapakilala kung sino itong si Satanas. At ang natitirang mahigit 3 taon na magbubuo sa tinatawag na 7 years tribulation, ito po ay mas mabigat, mga sangkay, dahil dito mas mararamdaman ng buong mundo ang grabing kahirapan at kapighatian. Pagdating sa tribulation, mga sangkay, marami pong teorya tungkol po dito. Mayroon pong tinatawag na pre-tribulation na bago raw, mga sangkay, dumating itong malaking kapighatian ng mundo, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga anak o ira-rapture muna. At ang sumunod naman, mga sangkay, ay ang mid-tribulation. Sa mid-tribulation ay mararanasan muna ng kaunti ng church ang kapighatian sa mundo o grabing kahirapan, saka naman babalik bigla ang ating Panginoon o mangyayari itong rapture. At ang kahalintulad naman, mga sangkay, sa mid-tribulation, walang iba kundi ang tinatawag na pre-wrath na mararanasan muna ang kakaunting bahagi ng Great Tribulation. Saka naman mangyayari itong tinatawag na rapture. Ang sumunod naman, mga sangkay, ay ang tinatawag na post-tribulation na mararanasan di umano muna ng maraming Kristiyano ang paglabas ni Antichrist, kasama na po dito ang Great Tribulation. Saka po mangyayari ang pagdagit sa mga Kristiyano o rapture. Ngunit mga sangkay, ano pa mang teorya yan, ang lumilitaw pa rin po na katotohanan na nakapropesiya po sa Biblia, totoong mangyayari ang rapture at magaganap din po ang paglitaw ni Satanas o Antichrist, isang peking Mesaya na aastang tagapagligtas ng Israel at buong mundo. Mangyayari din po talaga ang tribulation hanggang sa Great Tribulation. In the book of Daniel chapter 9, ipinaliwanag dito, mga sangkay, ang isang napakalaking prophetic event na mangyayari in the future. Sa Old Testament pa lang, mga sangkay, nakapropesiya na mayroong magaganap na 7 years tribulation. Ayon po sa Biblia, 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambahayan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan at pangitain at ang pahayag. Itatala na rin ang kabanal-banalan. Sa ngayon kasi, mga sangkay, ang bansang Israel ay binulag ng ating Panginoon. Pansamantala, pinaparusahan po sila ng ating Panginoong Diyos. Hindi po nila naiintindihan muna na itong si Jesus Christ ay siya nga po talaga ang Mesaya na pinapako nila sa krus. Ngunit, mga sangkay, mayroon pong ending ang lahat ng ito. Sa Romans chapter 11, natukoy po doon ang the fullness of the Gentiles. Sinabi po ni Apostle Paul, mga sangkay, na tayong church, tayong mga Kristiyano,
ay may hangganan. At pagkatapos po mga sangkay ng tinatawag na rapture, babalik na po ang focus ng ating Panginoon sa bansang Israel o ang nauna niyang bayang pinili. At kung mapapansin niyo po ngayon mga sangkay, marami sa mga Jewish naniniwala na po kay Jesus Christ. Marami sa mga Hudyo ay nagpapastor na rin at miyembro na rin ng tinatawag na Christian community, na ibig sabihin itong mga Hudyo ay dahan-dahan na pong nabubuksan ang kanilang isipan at naimumulat na po ang kanilang mga mata at nakikita na po nila ang katotohanan. Na ang ibig sabihin mga sangkay, papunta na po tayo sa mas malaking propesiya na nakasulat sa Biblia na posibleng pagtayo ng Third Temple at paglabas ni Antichrist. Itong kaparusahan sa Israel mga sangkay ay pansamantala lamang. Ayon nga po kay Apostle Paul, pagkatapos po kunin ng ating Panginoon ang church, babalik na po ang kanyang mga mata sa Israel, at kapag nangyari ito mga sangkay, dito po lilitaw itong tinatawag na Antichrist na makikipag-alyansa at makikipagkaibigan po sa bansang Israel. Aasta po siyang peacemaker, makikipagkasundo. Ngunit saglit lamang po yan mga sangkay, dahil pagkatapos ng mahigit 3 taon, dito mag-uumpisa ang kanyang paghahari sa ating mundo at tatawagin po itong Great Tribulation. Ayon po sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ang tinutukoy po dito na 1 week mga sangkay sa Bible ay ang 7 years tribulation, na sa first 3.5 year, itong si Satanas o Antichrist ay aastang mabuti at kalugod-lugod sa Israel. Ngunit pagkatapos po niyan mga sangkay, babasagin niya po ang kanyang kasunduan sa Israel at makikipagdigma po siya. At dito na nga po mga sangkay papasok ang tinatawag na The Battle of Armageddon, na kung saan makikilala ng Israel kung sino nga ba talaga ang tunay na Mesaya. Ang propesiya mga sangkay sa Book of Daniel ay kinumpirma rin po sa Book of Revelation sa New Testament, na ayon po dito mga sangkay, Revelation chapter 13 verse 5, pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. At sa Book of Daniel mga sangkay, mababasa po natin sa verse 27 ng chapter 9 na ayon po dito, patitigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. At that time mga sangkay, lalapastanganin niya ang lahat ng paghahandog sa ating Panginoong Diyos doon sa bansang Israel. Ilalagay niya po ang kanyang sarili na hari sa ating mundo. At ito po ang mas matinding kapighatian na mararanasan ng bansang Israel. At habang nagaganap naman mga sangkay ang paghahari-harian nitong Antichrist, ang galit naman ng Panginoon ay ibubuhos sa ating mundo, na ayon nga po sa Biblia, itong mga magaganap sa tribulation ay hindi pa po nararanasan ng ating mundo, ni hindi pa po nakita ng mga naunang tao at magpahanggang ngayon, na ang ibig sabihin lamang po nito mga sangkay, ito po ay katakot-takot na mangyayari sa tribulation. Mararanasan mismo ng Israel ang galit ng ating Panginoon hanggang sa marirealize po nila o maiintindihan na nga po nila na ang tunay na Mesaya ay si Jesus Christ sa panahon ng digmaan ng Armageddon. Ang good news lamang mga sangkay sa ating mga Kristiyano, tayo ay isasalba ng ating Panginoon sa matinding kapighatian na ito. Ayon nga po sa 1 Corinthians chapter 15, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisapata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So anumang teorya mga sangkay na ilalagay ang rapture, bago man yan sa tribulation, sa gitna ng tribulation, o sa panahon mismo ng Great Tribulation, ang malinaw pa rin po dito mga sangkay, isasalba tayo ng ating Panginoon, ililigtas po tayo. Ayon po sa Book of Zephaniah chapter 1, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh.
at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makakapal na ulap. Yan po yung magaganap during the tribulation. Sa Great Tribulation ay ibubuhos ng ating Panginoon ang matitinding salot na hindi pa po nararanasan ng tao simula po ng likhain ng Diyos ang ating mundo. Kaya naman mga sangkay, pagsumikapan po natin na makasama po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon.